Afraid, oh. Afraid at saka fear, parang may sinunod, di ba? Yun, no? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid. Ito po yun eh. Natakot siya, dahil, alam naman natin yung kwento niya, di ba? Nagkaroon siya ng kasalanan, kaya natakot siya sa Diyos, at nagtatago. Kadalasan, para sa atin din kasi yun, pag may nagagawa tayong kasalanan, nagtatago tayo. Salit na pumunta tayo sa Diyos para humingi ng tawad, ang ginagawa natin, nagtatago. Kaya, yung iba nga, nagpapalipas lang ng ilang minuto eh, ng ilang oras, pag nakagawa ng kasalanan, parang after ilang minutes, sasabihin nila, wala na yun. Ganun yung pakiramdam ng iba eh. Kaya, dito sa team natin kasi, Genesis chapter, dito sa team natin, na ibalik, ibig sabihin dito, una, natakot si Adam sa Diyos kasi may ginawa siyang kasalanan. At yung team natin, ibalik natin yung takot. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin gumawa ulit tayo ng kasalanan para matakot tayo? Kasi ibalik daw natin yung takot eh. Bring back to fear. Sabi yan. Tayo kasi sa ating buhay o sa ating pagtakbo bilang Kristiyano, parang nagiging nai-immune tayo dun sa kasalanan. Parang pag ginawa natin minsan, una may fear tayo, natakot tayo, pero pag naulit, parang kunti na lang. Pag naulit, okay naman pala. Okay naman pala magkasala. Kaya, nai-immune tayo eh. Sabi nga doon sa mga kasabihan, sabi niya, ang paulit-ulit daw na kasalanan, ang pagkaulit-ulit na pagkakamali ay hindi nagiging tama. Pero yung iba kasi, pag nakita nila yung paulit-ulit na ginagawa, ang akala nila yun na yung tama. Pero nasa kasabihan yun na ang paulit-ulit na mali ay hindi po nagiging tama, kahit kailan. Sabi nga sa iba pang kasabihan, sabi doon, hindi na itatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Kaya, kung akala natin yung paulit-ulit na mali ay nagiging tama, ay mali po yun. Hindi na itatama. Kaya sinabi dito na ibalik yung fear, ibalik natin yung takot. Hindi ibig sabihin na gumawa tayo ng kasalanan para magkaroon tayo ng takot. Ibig sabihin, araw-araw nga nagkakasala tayo eh. Lagi tayo nagkakasala. Kaya lang, yun nga, yung fear natin, parang nai-immune na tayo sa Diyos. Pag may ginagawa tayo, na-immune na tayo sa kasalanan. Ano bang nangyari kay Adan at saka si Eva? Bakit sila nagkasala? Kasi tinukso sila ng Diablo. Sabi nga dun sa Genesis chapter 8, yan nga sa walang verse dyan sa Genesis, sabi dun, the serpent is the most cunning na nilalang ng Diyos sa mundo. Kaya yung serpent o yung serpent, yun ang gumagawa ng tukso para sa atin, para tayo ay magkasala. Tingnan natin yung mga kasalanan sa Galatians chapter 5 verse 16 to 21. Binanggit doon yung mga kasalanan eh. Yung mga kasalanan na pilit na iniuudyok sa atin ng Galatians chapter 5 verse 16 to 21. Mas Tagalog na tayo para. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop,
Mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Hanggang 21. Sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Yun po, yung mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang magawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi nagkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Binanggit po ito sa mga taga-Galatia. Yung mga taga-Galatia po, naniniwala na sila kay Jesus Christ, ibig sabihin Kristiyano na sila. Pero, anong sabi ni Apostol Pablo sa kanila? Binabalaan ko kayo, muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon sa bahagi, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano kaya yung bahagi na yun? Ano? Ibig sabihin, wala tayong share doon sa mga biyaya na binibigay ng Diyos. Kaya, mag-ingat po tayo. Ibig sabihin yan, ano sabi doon? Pag gumawa tayo ng katulad nito, pag pagkakasala, nagagalit sa atin ang Diyos. Tayo naman, pilit tayong gumagawa ng kasalanan dahil wala na tayong takot sa Diyos. Kaya nagagalit sa atin ang Diyos eh. Kasi wala na tayong takot sa Kanya. Yun po yung dapat nating mawala sa ating sarili yung mga bagay na ito. Pero paano mawawala yan? Kasi nandito tayo sa mundo eh. Sabi nga nila, itong mundo ay lugar ng kasalanan. Kaya hindi natin maiaalis sa mga paligid natin yung mga bagay na ganyan. Ito yung tinatawag na tukso nga. Temptation. Kaya anong sinasabi doon? Dapat umiwas tayo sa temptation. Kasi kahit anong gawin natin, kung hindi tayo iiwas, ay talagang mapapasama tayo sa mga gumagawa ng ganito. Kaya, ang pinakamaganda dyan ay umiwas tayo sa temptation para hindi tayo magkasala at para hindi mag-aalis sa atin ng Diyos. Anong ibig kong sabihin doon? Yung kung sa ibalik natin ang ating fear. Pag nalaman kasi natin yung mga kasalanan na yun, kasi tayo gumagawa tayo ng kasalanan, parang okay lang, parang normal na sa atin eh, parang akala natin hindi na kasalanan yun. Pero pag pinaalala sa atin yung mga bagay na ito, na kasalanan pala yung mga yun, bumabalik din sa ating isip yung pagkatakot sa Diyos. Kaya dapat, para bumalik yung pagkatakot natin sa Diyos, malaman natin na kasalanan itong mga to, at malaman natin na kailangan nating umiwas sa tukso. Alam niyo po, napakaraming tukso dito sa mundo. Kaya sabi nga doon sa 1 Corinthians 10:13, ano ang sabi doon? 1 Corinthians 10:13. No temptation has seized you except what is common to man, and God is faithful. He will not let you be tempted without what you can bear. Walang pagsubok na dumating sa inyo sa English. Ay, ito na ng Tagalog. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito.
Alam niyo po kasi yung pagsubok na yan ay talagang yan ang gamit ni Satanas. Si Satanas, sinubok niya si Adan at saka si Eva. Si Jesus Christ din, sinubok niya eh. Makikita natin yan sa Matthew chapter 4, yung unang verses doon. Nung pagkatapos mag-fasting, pagkatapos mabautismohan si Jesus Christ, pagkatapos niya mag-fasting, ibig sabihin, nung nabautismohan siya, nasa high na high siya sa Panginoon, ibig sabihin nun. Nag-fasting siya, high na high siya sa Panginoon. At kung kailan siya high na high, doon naman siya sinubok ng Diablo. Kaya tayo, kung kailan tayo talaga high sa ating Panginoon, doon naman tayo susubukin ng Diablo. Kaya, sabi doon, kung may mga pagsubok na dumating, ay wag tayong mabahala. Dahil wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng ibang tao. Ano makukuha natin sa verse nito, no? Unang-una, sabi doon, about temptation, ito po yung sabi nga doon, ito po yung pinakamatanda na kalaban ng mga Kristiyano. Ito yung pinakamatandang kalaban ng naniniwala sa Diyos. Bakit ko nasabi pinakamatanda? Kasi ito ang unang-una ginawa ni Satanas eh. Tinip niya si Adan at si Eva. Si Adan at saka si Eva, lahat, nasa kanila na lahat eh. Lahat, masasabi natin sila ang, kasi sinabi ng Diyos sa kanila, kayo ang mamahala, sila ang mamamahala sa lugar na ito. Sa lahat ng binigay, ginawa ng Diyos, sila ang mamamahala. Ibig sabihin, sila ang king sa lugar na yon. Lahat makayang-kaya nilang gawin. Kaya wala na silang maiiling pa eh. Pero, anong ginawa ni Satanas? Tinukso sila, sabi ko, mamaya mapunta natin. Anong mga paraan ng pagtukso ni Satanas? Makikita natin yan. Unang-una, tinitwist niya yung Word of God. Tinitwist niya yung mga salita ng Panginoon. Unang-una, ano sinabi ng Diyos sa kanila? Kilala at saka iba, kayong mamahala ng lahat ng ito, isa lamang ang huwag ninyong gawin. Huwag kayong kumain ng bunga ng prutas na yan, dahil kung hindi mamamatay kayo. Anong sinabi ni Satanas sa kanila? Totoo ba? Totoo ba na mamamatay ka? Ganun ang ginagawa ng evil eh. Tinitwist niya. Unang-una, binibigyan kayo ng doubt. Binibigyan tayo ng doubt eh. Pag halimbawa may gusto tayong gawin at alam natin na hindi na ayon sa kasulatan o sa utos ng Diyos, tapos may bubulong sa ating isipan eh. Dalawa yan eh. Sabi nga nila, nandito si Satanas, nandito si Pan. May bubulong. Ito ba? Ay hindi. Sabi doon. Anong sabi ni Adan? Ay ni Eva, si Eva kausap kasi ni Satanas, anong sabi? Anong sabi ni Eva? Genesis chapter 3. Hindi, wag sabi ng Diyos, wag kayong kakain. Ang sinabi ni Eva, wag daw kami lalapit at ganun yun eh. Pero anong sabi ni Satanas? Hindi totoo na kayo ay mamamatay. Kundi kayo ay magkakaroon ng pagkaunawa, magkakaroon kayo ng knowledge, at matutulad kayong parang Diyos. Ano sabi doon? Makatutulad doon kayong parang Diyos. Kaya, siyempre, pag may nag-udyok sa atin, pag may tukso na, sisingat ka niyan pag ginawa mo yan. Tayo po ay medyo na-update tayo eh. Talagang, sige, subukan nga natin. Anong ginawa nila? Sinubukan nila. Yun po, ang consequences ng ginawa nila, nung sinubukan nila yon ay nagkaroon nga sila ng pangunawa, sa masama at ng masama at mabuti, at nagkaroon sila ng kaalaman. Pero anong consequences nun? Hanggang ngayon,
tinatamasa pa natin yung konsekwensya na tayo, andun ngayon sa generation ngayon ay na dumadali pa rin sa atin yung pagkakasala na yun. At yung pagkakasala nga na yun, nawala lang sa atin yun nung tayo ay naniwala kay Jesus Christ. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen ba? Amen. Idadagdag ko lang ng konti, siguro naiisip nyo, bakit kaya ayaw ipakain ng Diyos yung masanas? Yung prutas na yun. Ayaw ba niya tayong maging matalino? Ayaw ba tayong maging mahusay? Ano sabi doon? Sa verse 2. Verse 3. Verse 3. Ayaw ba tayong maging matalino ng Diyos? Hindi. Sabi niya, huwag nang namin ipuin. Sabi niya, kung kami naman kakain, mamamatay kami. Totoo naman namatay sila eh. Kasi nawala yung presensya ng Diyos sa kanila. Namatay tayo sa presensya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, nung tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay nabuhay na muli sa presensya ng Diyos. Yun po ang sinasabi doon na tayo ay nabuhay na muli. Ano yung sinasabi ko kanina? Ayaw ba ng Diyos na tayo ay magkaroon ng wisdom, ng knowledge? Hindi po. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng wisdom and knowledge sa pamamagitan ng Bible. Hindi po wisdom ng devil. Ang purpose ng Diyos sa lupa kasi, nung ginawa niya, ang purpose ng Diyos ay talagang maging, sabi nun, di ba? At lahat ng ginawa ng Diyos ay, it's good. Sabi doon. Very good pa nga, nakalagay doon eh. Kaya, ang purpose ng Diyos ay talagang maging very good. At, nung panahon na yon, ay sana hindi na natin naranasan yung dinadanas natin ngayon na mamamatay, maghihirap. Kasi, nandun tayo sa lugar na yon. Kaya, nung kinain nga nila Adan at saka si Eva yung prutas na yon, tayo ay namatay sa presensya ng Diyos, tayo ay nahiwalay sa presensya ng Diyos, at tayo ay naghirap dito sa mundo. Kaya napakalaking consequences po yung nangyari na yun. Ano pa? Dalawa po yung punong kahoy na yun eh. Yung sinabi ng Diyos na nilagay doon sa gitna na yun. Yung isa, libre, pwede kang kumain. Iisa lang ang sinabi doon na huwag kang kakain doon sa puno na yun. Pero, hindi yun ang ginawa ng Diyos si Satanas, hindi yun ang sinabi sa kanila na huwag kayong kumain ng puno na yun, yung isang puno. Bakit? Kasi yung puno na yun, pag kinain nila, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Makikita na sa Bible po yan. Sa ano sabi ng Diyos doon? Doon pagkataas nilang kumain at tiniwalag sila natanda siya kasi iba sa Garden of Eden. Ano sabi diyan? Ngayon, makasalanan na ang tao, sabi doon, huwag na natin silang hayaang makakain ng puno na yun. Kaya anong pinalis sila, nagkaroon ng harang doon sa Garden of Eden, isang anghel na may dalang espada, kaya hindi sila makapasok doon. Kaya, si Satan po, tinutokso niya tayo para tayo ay mapariwara. Hindi tayo tinutokso ni Satan para tayo ay mapabuti. Dalawa po yung puno na yon. Nabasa niyo ba yun? Dalawang puno. Dalawa po yan. Tuloy-tuloy na natin. Makikita natin. Habang nagkwento ako, i-kwento nyo lang. Dahil siguro sa verse. Nandyan yun eh. Dalawa po yung puno na yun. Bakit hindi yung isang sinabi ni Satanas yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Bakit hindi? Bakit yung sinabi niya kasi gusto niya magkaroon ng kasama dito sa lupa eh. Si Satanas po, sinipa dyan sa langit. Sige, ito lang. Kaya, yung tukso po, pag umayon tayo sa tukso, tayo ay automatic
mapapasama po tayo. Yan ang po ibig sabihin. Dalawa po yung puno. Ngayon po dito sa mundo, dalawa rin yung ating pinagpipilian. Ang pinagpipilian po natin, yung makamundo at saka mga Diyos. Yung buhay na walang hanggan at saka yung kamatayan. Tuloy-tuloy na. Kaya, unang-una, bakit sila nawala? O bakit anong ginawa ng evil sa kanila? Tinukso. Tinukso na sila ng evil. Sige, makikita natin yan. Dalawang puno kasi yan eh. Ang pinagmula ng temptation ay, unang-una, ang pinagmumula ng temptation ay unang-una, tao. Tao po ang pinagmumula ng temptation. Kasi, ang tao po, kung ano yung nakita niya, sumisiksik sa. Sabihin niyo na pag nakita niya. Ang tao kasi, pag may nakita, anong verse? Ay, ito. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa tao sila ng halaman ng Eden ay dinaglagay ng Diyos ng bantay ng kerubin. Naglagay din siya ng... Ito. Naglagay din siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. Ito po, dalawang puno talaga yun. Tuloy pa natin. Kaya, dito rin sa mundo, dalawa po yung pinagpipili natin na yung tukso ni Satanas. Kailanman, hindi tayo tinutokso ni Satanas para tayo ay mapabuti, kundi tayo ay mapasama. Kaya wag po tayo makikinig ng tukso ni Satanas. Ang tukso, ano pinagmumulan ng tukso, no? Unang-una sa tao yan. Sariling pagnanasa kasi yung tukso na yan. Pero, take note ang tukso po, hindi kasalanan po yun. Hindi po kasalanan ang tukso. Kasi, yung umayon ka sa tukso, yun ang kasalanan. Bakit hindi kasalanan ang tukso, no? Kasi hindi naman galing sa iyo yun eh. Galing kay Satanas yun eh. Pag tinanggap mo, yun ang kasalanan. Kaya, ano yung example ko kanina? Yung tinitwist ng devil yung word of God. Alam niyo po, yung mga nagsasabi ng mga ibang sekta na nag-twist ng Word of God ay galing po sa devil yun. Kaya tayo gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng knowledge tungkol sa Word of God. Hindi yung sinasabi ni Satanas na kung kakain kayo nito, magkakaroon kayo ng knowledge, makamundong knowledge po yung sinasabi ni Satanas doon. Kaya, ang gusto naman ng Diyos, magkaroon tayo ng knowledge through Word of God, through the Bible. Kaya, napakahalaga po yung magbabasa po tayo ng Bible. Kasi, nung tinukso si Jesus Christ ng devil, ng demonyo sa Matthew chapter 4, nakita na natin yung isang puno dyan. Sa Matthew chapter 4, anong sabi ni Satanas doon? Lahat ng mga sinabi ni Satanas kay Jesus Christ, galing po sa Bible yun. Kaya tayo, bilang Kristiyano, at pag may nagsabi sa atin nagbanggit din sa atin ng Word of God na ito ang totoo, huwag po tayong maniwala kaagad. Tingnan po natin sa Bible. Kasi nasa Bible po yun. Yung mga tinuturo ng ibang mga sekta, nasa Bible din po yun eh. Pero, tingnan din po natin sa Bible ang kasagutan. Verse 3. Bati ang John Clark sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Tinitwist na naman eh. Ito yung yung ugali ng may Satan eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos eh. Anak ka ba talaga ng Diyos? Parang ganun ibig sabihin nun eh. Parang tayo, yung paniniwala natin
sa ating Panginoon, parang kung pag may mga ibang sekta na nagsasabi, totoo ba yan? Yung sinasabi sa inyo? Ganun. Parang ganun yan, tinitwist. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Gawin mong tinapay ang bato na to. Ano sabi ni Jesus Christ? Man shall not live by bread alone. Sabi doon. Sumagot si Jesus Christ, nasa Bible din po nakasulat yan. Kaya, pag tayo ay kinausap ng galing sa Bible at yung tinwist, yung word na galing sa Bible, dapat alam din natin yung word na galing sa Bible na pangontra doon. Ngunit sumagot si Jesus, sabi doon, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Sabi doon. Kaya, dapat alam din natin, nasa Bible, hindi po New Testament yung pinag-usapan dito Nasa Lumang Testament po ito. Itong kinot po ni Jesus Christ, nasa Lumang Testament to. Tuloy natin. Kaya, yun po yung tinitwist. Kaya tayo natutokso, dahil tinitwist, pinapaikot yung ating isip. Pagkatapos dito, sinabi niya, ayan, pumunta sila sa turugtog ng templo. Tapos, sabi doon, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpapatihulog ka sapagkat nasusulat. Ito yung mga Lumang Testament ito. Ito nakalagay po sa kanto sa Psalm 91, verse 7 yata ang pagkalagay ito. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Psalm 91, verse 12. Sa English natin, ito para makita natin. Kasi, yan, itatagubilin ka nila sa kanilang kamay at iaalalayan ka sa ng bato upang pamoy hindi masasaktan. Kaya, sinasabi, tinitwist ng demonyo yung mga words sa Bible para tayo ay maniwala sa Kanya, para tayo matukso. Pero anong sabi ni Jesus Christ dito? Huwag mong subukin. Psalm 91, verse 12 or verse 7 yun? Verse 12. Psalm 91, verse 12. Ang demonyo napaka-quantum mag-twist. Verse 7 o verse 2? Dito. 91 verse 3. Verse 2. Kaya yung mga word of God na binabanggit dito ay dapat kontrahin din natin ang word of God. Pag tayo ay sinabihan ng mga ibang sekta na word of God, tinitwist lang nila yon. At dapat alam natin ang pangontra doon. Kasi dapat alam din natin yung nasa Bible. Ito po yung sinabi ng demonyo kay Jesus Christ. Pumunta ka sa tulugtog ng bundok, ng Tore, sabi niya, magpatihulog ka dahil ito nasusulat, sabi niya. For he shall keep the angels charge over thee. Verse 11. Yun. For he will command his angels concerning you and guard you in all your ways. Tapos, verse 12, sabi niya, iingatan ka nila. Sabi doon, that you will not strike your foot in the stone. Ang ganda po yung sinabi ng Diablo dyan para kay Jesus Christ. Kasi anong gustong mangyari ng Diablo kay Jesus Christ? Si Jesus Christ po, lugar ng time na yan, katatapos pa lang yung bautisman, nabautisman siya ni Juan Bautista, katatapos niya mag-fasting, nasa high siya sa Panginoon, pero gutom siya, pagod siya, pero high siya sa Panginoon. Anong ginawa ng Diablo? Tinukso siya. Kaya, anong gusto mangyari ng Diablo dyan? Pag sinunod ni Satanas yung sinabi ng Diablo, ibig sabihin, ma-under siya nung Diablo. Pag sinunod ni Jesus Christ yung sinasabi ng Diablo, ibig sabihin, ma-under siya ng Diablo, maikukuman siya ng Diablo. Pero hindi nagtagumpay ang Diablo dyan dahil si Jesus Christ, alam niya yung mga pangontra. Dahil si Jesus Christ ay word of God eh. Alam niya yun eh. Ano sabi ni Jesus Christ dito? Huwag mong subukan ang iyong Diyos. Sabi doon ni Jesus Christ na yung sagot niya doon sa Matthew, sa Book of Matthew, huwag mong subukan ang... Tapos, yun. Umalis na yung Satanas. Kaya, tayo po, pag alam ni Satanas na kayang-kaya niya tayong tuksuin,
ay hindi po aalis yun. Talagang lahat gagawin niya. Pero sa ginawa ni Jesus Christ, alam niya yung mga verses na talagang totoo at hindi tinitwist. Kaya umalis yung diablo sa presence ni Jesus Christ. Kaya dapat alam din natin yung mga verses. Kaya napakalaga po yung dapat magkaroon tayo ng mabasa natin yung Bible. Magkaroon tayo ng Bible study para mapag-aralan, magkaroon tayo ng tanungan tungkol sa Bible. Napakalaga po yun para malaman natin kung ano talaga yung mga nasa Bible. Dahil yun ang gusto ng Diyos na karunungan. Hindi yung sinasabi dun sa Genesis na karunungan na sinasabi ng diablo, karunungan po ng earth yun. Ang gusto ng Diyos po, karunungan namang gagaling sa Kanya, yung Word of God. Pasusunod. Temptation will come. Ba't ko rin siya? Ang temptation po ay siguradong darating po yan. Kaya, wala, tulad nga ng verse natin, ang temptation siguradong darating. Tulad ng verse natin na sinasabi kanina, wala pang tao na hindi nakaranas ng temptation. Pangalawa, temptation are the same to anybody. Yung temptation po, pare-parehas lang yan. Doon nga sa, yung key verse po natin, yung 1 Corinthians 10:13. No temptation has seized except what is common to man. Common lang po yun. Lahat ng temptation is common to man. Lahat po ng temptation ay nangyari po sa mga tao. Simula ng una, and yan, common to mankind. And God is faithful. Kaya kung iniisip natin na kung nagdadanas tayo ngayon ng problema, sasabihin natin sa ating sarili siguro, ano ba yan? Lagi na lang ako may problema, ako na lang lagi may problema. Hindi po totoo yun. Lahat po tayo nagkakaroon ng problema. Lahat tayo may problema pala. Hindi lang po yung bawat individual sa atin. Lahat po tayo may problema. Kung pakasakan, common, natural na yon, yung temptation na yon, natural na yon. Common to mankind. Pero ano ang maganda dyan, God is faithful. Faithful po ang ating Diyos sa atin. He will not let you be tempted with beyond what you can bear. Hindi po niya tayo papayagan na matukso o maghirap beyond what we can bear, na lagpas sa ating kakayahan. Yan po. Kaya, manalig lang po tayo sa ating Panginoon. Kung may temptation na dumarating, kung may problema na dumarating sa atin, manalig po tayo dahil hindi hayaan ng Diyos na bigyan tayo ng problema na hindi natin kaya. Ito po yung maganda. Ito yung maganda eh. But when you are tempted, pag nagkakaroon tayo ng problema, He will provide a way out so that you can endure it. Gagawa po ng paraan ang Diyos para malagpasan natin ang problema na yon. Amen ba? Amen. Ganito po yung problema kasi dyan eh. Dapat makita natin yung paraan na ginagawa ng Diyos para malagpasan natin yung mga bagay na problema na kinakarap natin. Pag may problema tayo, anong sabi doon? Gagawa ang paraan. Tagalog na natin. Gagawa ang paraan. Magbibigay ng paraan ang Diyos para malagpasan natin. Yun. Makayanan ito upang makayanan ito. Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito. Bibigyan tayo ng lakas. Ito ang problema kasi. Nagbibigay ng paraan ng Diyos pero kung minsan hindi natin pinapansin yung paraan na ginagawa niya para malagpasan natin yung problema na yon. Ano yung paraan na yon? Alam niyo ba yung kwento tungkol doon sa nabaha? Hindi niyo pa alam. Siguro malamang naikwento na sa inyo. Mayroon po isang lugar na nabaha. Hapon pa lang, nag-a-announce na yung barangay. umikas na kayo kasi may baha. Sabi nung
nang naniniwala kay Jesus Christ, naniniwala ako, ay hindi ako alis. Ililigtas ako ng Diyos. Gabi, magtatakip silim na. Sabi ko tuloy yung kwan. Yung barangay. Lumikas na kayo kasi latas yung tubig. Ay hindi, naniniwala ako sa Diyos. Hindi ako alis dito. Kinagabihan. Tumahan na yung tubig. Umabot sa bahay niya. May dumating na yung rescue, yung malaking truck. Kaya duman sa bahay yun eh. Tinawagan siya. Microphone, megapone pala. Halika na rito at na. Para maligtas ka. Hindi, naniniwala ako kay Jesus Christ, ililigtas ako. Lumagpas na yung baha hanggang sa bubong na niya. Tinandun siya sa bubong. May dumating na rubber boat. Tinawagan ulit siya. Halika na! Kasi baka manunod ka dyan. No. Sabi niya, hindi, naniniwala ako kay Jesus Christ, ililigtas ako. Lumagpas na sa bubong. Nalunod. Wala. Dumating sa langit. Nagreklamo. Sabi niya, sino raw yung buwan niya sa langit pag pumunta ka doon? San Pedro. Sabi niya kay San Pedro, akala ko pangako ng Diyos, ililigtas niya ako. Sabi niya, bakit? Hindi mo ba nakita yung pumunta sa'yo na barangay? Sinabihan ka na, sabi niya. Hindi ka pa sumama. Nung magkagabi na, may barangay ulit na pumunta sa'yo. Hindi ka rin sumama. Nung hanggang bay pa na yung tubig sa bahay nyo, may dumaan na malaking truck, hindi ka pa rin sumama. Nung nasa bubong ka, sabi ni San Pedro, may speedboat na dumating, may rubber boat na dumating, hindi ka pa rin sumama. Alam mo ba na yun ang ginawa ng Diyos na paraan para maligtas ka? Ayun. Kaya dapat po malaman natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos kung paano tayo ililigtas sa mga sakuna, sa mga problema natin. Marami pong mga bagay yun kung minsan ginagamit yung mga dito po sa kalipunan ng church, mga kasama natin sa church. Marami pong bagay ang ginagawa para tayo ay maligtas sa ating mga problema. Para tayo maibsan yung mga problema natin. Yun. Teka pa. We all have God's is everything. The source of temptation. Mayroong proseso pang temptation eh. Yung tulad na nabanggit ko kanina, ang tao po yun. Ang unang-una. Tapos, anong pinagmumulan ng temptation? Ang tao rin. Tapos, tingnan po natin sa kung paano mag-tempt, kung sino yung, anong ginagawa ni Satanas na mag-tempt sa mga tao. Ay, para hindi tayo mapa. Ito na lang. Ano ang purpose ba ng Diyos? Ano ang purpose ng demonyo para tayo ay tempt? Ano ang purpose ng demonyo kaya gusto niyang umiwalay tayo sa Diyos? Kasi ang demonyo galit sa Diyos. Kasi sinipa nga siya ng Diyos doon sa langit, di ba? Alam niyo ba yun? Tama. Mapag-aaralan natin yan. Ang demonyo kasi sinipa ng Diyos sa langit. Kaya galit ang demonyo sa Diyos. Ngayon, ang demonyo, hindi niya kayang labanan ang Diyos. Kasi, under siya ng Diyos eh. Angel lang siya ng Diyos eh. Kaya ang ginagawa niya ngayon, yung mga anak ng Diyos ang tinutokso ng Diablo para so that he can hurt God. Alam niyo, kahit naman sino, yung mga magulang, di ba? Ang magulang, pag ang sinasaktan ay yung kanilang mga anak, ang mas nahihirapan yung kanilang ang mga anak, di ba? Kaya yun po ang gustong gawin ng Satanas, kaya tayo ay pinapahirapan dahil galit siya sa Diyos, gusto niyang gumanti sa Diyos. Hindi po tayo. Ang demonyo po, wala po siyang pakialam sa atin. Baski anong mangyari sa buhay natin, wala siyang pakialam. Ang gusto lang ng demonyo ay yung magantihan ang Diyos o hurt. Devil want to hurt God. Yun po ang gustong-gusto ng demonyo. Kaya tayo ay nakakaranas ng mga
temptation. Alam, hindi po galing sa Diyos yung temptation ha. Nasa Bible po yan na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng hindi. James chapter 1 verse 13 to 15. Hindi po galing sa Diyos ang temptation. Kundi galing sa Bible, sa Diablo po yan. James 1 verse 13 to 15. Santiago. Why God allows temptation? Bakit inaalaw naman ng Diyos ang temptation? Santiago. But then, 13. Okay, para mabilis tayo. Hindi galing sa God ang temptation, pero bakit inaalaw ng God ang temptation? Bakit? Yon. Let no man, sa Tagalog, para maintindihan natin, let no man say when he is tempted, I am tempted. Huwag sabihin naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Ito po. Hindi po galing sa Diyos yung pag nahihirapan tayo, hindi po galing sa Diyos yung may problema tayo, hindi galing po sa unang-una sa tukso na ginawa ni Satanas. Kaya hindi po galing sa Diyos yung mga nangyayari sa atin na paghihirap. Pero bakit? Why God allows temptation? Unang-una, dahil hindi po tayo robot na sunod-sunuran sa Diyos. Hindi po tayo robot na hindi po tayo puppet. Alam niyo ba yung puppet? Sa mga sinihan, sa plaza, yung mga puppet. Hindi po tayo doon ng gano'n, nasunod-sunuran lang kung ano yung ikukumpas ng kamay. Tayo ay may sariling pag-iisip, tayo ay may sariling katwiran, tayo ay may sariling will. Kaya, anong ibig sabihin nito? Gusto ng Diyos na mapalapit tayo sa Kanya, gusto ng Diyos na mahalin natin siya, hindi po yung parang tinututukan tayo ng baril. Hindi po. Gusto ng Diyos na buong puso tayong lumapit sa Kanya. Gusto ng Diyos na mapalapit na mahalin natin siya sa ating will. In our own will. Kaya, inaalaw ng Diyos ang pagsubok na yun dahil tinitignan ng Diyos kung hanggang saan tayo. Dahil tayo ay may sariling pag-iisip na. Ito yung tinatawag na moral choice. Bakit? Why God allows temptation to have our moral choice? Number 2, because temptation shows us 3 things. He shows us what we are. Ito pinapakita sa atin kung ano tayo. Tayo ay, yun nga, sinabi ko kanina, tayo ay may sariling pag-iisip at may sariling wisdom. Para malaman natin, number 2, para malaman natin kung saan tayo stand, kung saan tayo nakatayo, kung saan tayo iba pa ng stand na pinag-aaralan natin, kung saan nakatuon ang ating isip, where we stand. Pangatlo, bakit ina-allow ng Diyos yung pagsubok? Para malaman natin kung ano yung darating sa atin sa future. Kasi pag inalaw natin yung mga pagsubok na yon, pag tinanggap natin at hindi natin nilabanan, alam natin yung sa future natin, tulad ng pinag-aaralan natin, yan dapat may takot tayo sa Diyos. Kailangan lumitaw yung takot natin sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng temptation tulad ng nangyari kila Adan at saka si Eva, nung natempt sila, natakot sila sa Diyos. Pero ngayon, ang ginagawa kasi natin ay parang normal na yung ginagawa natin na kamalian, kaya inuulit ng Diyos sa atin yon na ang pagkakamali o pagtitempt sa atin ay hindi ayon sa Panginoon. Dapat tayo magkaroon ng takot sa Kanya. It allows a choice. It helps us grow. Ito po yun. It helps us grow spiritually, mature, and to choose Jesus Christ.
Ito po yung process of temptation. Ano muna? Bibigyan ka ng doubt. Sabi yung pinag-aralan natin. Tapos deception. Nililin lang tayo. Tapos detour. Gawa-gawa ng paraan para yung mga shortcut. Kung ano po yung shortcut na sinasabi natin, mas maganda ito, siguro madali itong gawin. Pero, halimbawa, gusto nating yumaman, gagawa tayo ng shortcut, hold up tayo, shortcut po yun. O kaya tataya tayo sa luto, shortcut po yun. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Doubt. Ano pa yung doubt? Question about God's word. Yung sinabi natin kanina. Deception gives us lie. Yung magkakaroon tayo ng alternative. Ito yung tinatawag na, really? Totoo ba? Ano po ang remedy, ano? Ito, remedy na tayo. Galatians chapter 5 verse 16. Alam niyo po, mahaba rin kasi ng remedy na baka sa susunod na week. Alam niyo po, ang pinakamagandang remedy para wala tayo sa temptation, Galatians chapter 5 verse 16. Para hindi tayo matempt ay umiwas. Umiwas po tayo palayo. Tumakbo palayo. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasan ng laman. Ito po, mamuhay. Ano ito po remedy para hindi tayo ma-tempt o hindi tayo magkasala. Ibalik natin yung takot sa ating Panginoon. Mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Ano yung mamuhay ayon sa Espiritu? Yun nga, ibalik natin yung takot sa Panginoon. Magbasa tayo ng Bible. Mag-pray tayo. Umiwas tayo. Umiwas. Hindi ninyo pagbibigyan. Tatlong word yan. Tatlong sentence yan, tatlong word. Pero isa lang yan umiwas. Hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasan ng laman. Yan, umiwas sa mga pagnanasan ng laman. Sarap po yan Chapter 5 verse 25. Galatians chapter 5 verse 25. Kaya yun po ang pinakamaganda. Umiwas po. Ano niyo ba kwento ni... Ito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Ito po yung pinakamaganda. Dapat mamuhay tayo ng Spirit. Through Holy Spirit. Yung... Lagi tayong nagpre-pray sa ating Panginoon. Lagi tayong nagbabasa ng Bible. Yun po. Pinakamaganda po, umiwas po tayo. Ano yung pagkita? Naalala ko lang. Yung si Jose. Kilala niyo si Jose, di ba? Si Jose... Masipag pangarap. Masipag pangarap ba? Jose the Dreamer. Tinukso po siya ni asawa ni Potiphar. Tinukso siya. Siguro, ginawa ng asawa ni Potiphar, nagubad siya. Tinawag siya, sabi doon sa Bible, tumakbo siya palayo. Yun po ang dapat natin gawin. Tumakbo tayo palayo sa temptation. Huwag po tayong tumakbo palapit. Kasi kung ginawa niya kasi, tumakbo siya lumapit doon sa nakauban. Wala siya, hindi siya naging prime minister ng Egypt. Hindi niya niligtas yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang pamilya. Kaya yun po pinakamaganda. Pag may temptation, umiwas po tayo, tumakbo tayo. Alay. Amen. Hallelujah. Amen. O Lord God, maraming salamat po sa message na inyo, inihatid ninyo sa amin ngayon, Lord God. Ibalik namin, O Lord, ang pagkatakot sa inyo, O Lord God. Umiwas po kami sa temptation, O Lord God. Magbasa po kami ng inyong masalita, O Lord God. At manalangin kami lagi sa inyo. Yun po ang dapat namin gawin, O Lord God. Hindi po, pag may temptation, O Lord God, dapat wag po kami lumapit, O Lord God. O Lord God, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.